Late na. Huwag mo na siyang isipin pa, Monica. Matulog ka na. Aalis na din ako kapag nakatulog ka. Hindi ko hayaan na mapahamak ka dahil sa kanya, Monica. Hindi pwedeng madamay ka sa magulong sitwasyon ni Gabriel. Mahal kita. At kahit na hindi mo ako kayang mahalin, maghihintay pa rin ako sa'yo. Huwag mo lang sanang sabihin sa akin na si Gabriel pa rin ang pinipili mo dahil hindi siya deserving para sa pagmamahal mo. Brandon, salamat ha. Pero marami mga security guard na naglilibot dito sa subdivision. Hindi rin ako sanay na may lalaki dito sa loob ng bahay ko kaya mabuti pa siguro na umalis ka na. Brandon, isasara kong mabuti ang mga pinto. Ngumiti ako kay Brandon. Sige. Nilapitan niya ako at niyakap ng mahigpit. Hinagkan din niya ang noo ko. Maglilibot lang ako sa paligid para masigurado ko na okay ka na talaga dito. Ayoko kasi mapahamak ka, Monica. Kapag may problema, tumawag ka sa akin, okay? Huwag mo na rin gamitin ang old number mo. Heto, ang bagong cellphone mo. At nandiyan na rin ang number ng mga kaibigan mo, pati na rin ang mga magulang mo. I-transfer ko na dyan lahat ng importanteng contacts mo, Monica. Kailangan mo mag-ingat kay Gabriel. Hindi natin alam ang mga binabalak niya. Sige. Sana maintindihan mo ako, Monica. Ginagawa ko lang ito para sa'yo. Naiintindihan ko, Brandon. Salamat sa pagsama mo sa akin dito sa bahay. Mag-iingat ka rin. Isinara ko ang main door matapos magpaalam kay Brandon. Hindi ko pa rin maiwasan na hindi mag-alala kay Gabriel. Oo, alam ko na masama siyang tao at kaya niyang gumawa ng masamang bagay pero bakit ganito ang nararamdaman ko ngayon? Kinakabahan ako at mas lalo ako nag-aalala para sa kanya. Sana okay lang si Gabriel at malampasan niya ang mga problemang kinakaharap niya ngayon. Brandon's POV. Matapos kong masiguro na ligtas sa Monica ay umalis na rin ako para makipagkita kay Alex. Nandito kami sa private bar ng Falcon at kasama ang mga nagagandahan at sexing mga babae. Halos wala na silang saplot sa katawan habang nagsasayaw ng daring dance sa may pole. Nakaupo kami ni Alex sa couch at umiinom ng alak habang pinapanood ang tatlo. Wala na akong pang itaas na damit, ganoon din si Alex. Marami naman ako naging ka-flirt noon pero hindi ko pa rin sineseryoso ang mga babae. Maliban na lang kung si Monica na nga ang magpapatino sa playboy na katulad ko. Natutuwa talaga ako dahil nagagawa mong traitor na itinuring mo matalik na kaibigan, Brandon. Iniisip mo na ba ang pwede mangyari sa'yo? Sa oras na malaman niya ang totoo na ikaw ang dahilan ng pagbagsak niya? May nakakabigla ba, Alex? Ganun ka rin naman, hindi ba? Dati ka rin tauhan ni Don Guerrer at bumaliktad ka para pumanig kay Uncle Martin. At noong nalaman ni Don Guerrer, ang ginawa mo, ipinahanap ka niya at nagtago ka sa Italy. Nginisian ko si Alex na mukhang naasar sa sinabi ko. Lumapit sa akin ang isang sexy babae at lumuhod sa aking harapan. Ganon din ang ginawa ng isa kay Alex. Nandito tayo para magpakasaya, Brandon. Relax lang. Nagtatanong lang ako. Tumayo si Alex at binuhat ng babaeng nasa harapan nito. Sumunod naman ang isa pang babae dito at pumasok sa kwarto. Naiwan ako kasama ang isang babae. Dito na ba tayo, sir? Dito mo ba gustong paligayahin kita? Mapangakit na tanong ng babae sa akin. Magbihis ka na, miss. Wala ko sa mood ngayon para makapagtalik sa'yo. Nairitang sabi ko sa babae. Sinalinan ko ng alak, ang baso ko at muling sumandal sa couch. Umalis ang babae sa harapan ko at kinuha nito ang robe na nasa sahig. Alam kong hinihintay ni Gabriel ang paliwanag ko at nakahanda na ako roon. Panahon na rin siguro para sabihin ko sa kanya ang tunay kong pagkatao. Anong ginawa nila sa inyo? Nasaan si Kuya Brandon? Umiiyak na tanong ko habang nakatingin sa mga magulang kong duguan at nakahandusay lamang sa sahig. Ang Kuya Brandon mo, kinuha nila. Kinuha nila, anak. Ang mga tauhan ni Guerrer. Kasama si Senyor Montessori. Anak, mangako ka sa akin na ililigtas mo ang sarili mo. Sige na. Naghihingalong sabi sa akin ni Papa. Nasusunog ang aming bahay at naririnig ko malalakas na pagtawa ng mga lalaki sa labas. Nagtago ako sa isang malaking drum sa likod ng bahay namin. Umiiyak ako habang pinapanood ang paglaki ng apoy. Nilamon ng apoy ang garahe ko saan nandoon sila Mama at Papa. Wala akong magawa habang pinapanood ko sila na sumisigaw habang unti-unting namamatay. Kinuha ko ni Uncle Martin, ang matalik na kaibigan ni Papa.
Pinag-aral niya ako at sinabi niya sa akin kung bakit namatay ang mga magulang at kapatid ko. Dahil iyon sa mga Montessori. Nangako ako sa sarili ko na babawi ako sa kanilang lahat hanggang sa makilala ko si Gabriel sa isang club. Siya ang nagpapalakad ng club na iyon at dahil sa kanya, kaya ako nakulong. Isang raid ang nahanap noon dahil sa addiction ni Gabriel. Maraming mga inosente ang nadamay at kasama ako roon. Pinagmukha niya akong dealer ng drugs kaya ako nakulong. At dahil sa kanya kaya rin ako nakatakas dahil sa koneksyon niya sa loob. Tinuruan ako ni Gabriel na maging matapang. Pinatigas niya ang puso ko at sinamahan ko siya na gumawa ng mga mali. Hanggang sa nalaman ko na ang lolo niya ang dahilan kung bakit ako nawala ng mga magulang. Itinuring ko siyang mortal kong kaaway at nagdesisyon na bumaliktad at ilantad ang kanyang baho. Muli ko sinalin ng aking baso. Tama lang si demonyong katulad niyang ginawa mo, Brandon. Yun ang nasabi ko sa aking sarili at mahinang tumawa. Iniisip ko ngayon kung ano ang ginagawang solusyon ni Gabriel sa sunod-sunod na problemang ibinigay ko sa kanya. Nag-ring ang cellphone ko at si Uncle Martin ang tumatawag. Sinagot ko iyon nang may ngiti sa aking mga labi. Yes, Uncle Martin? Napanood ka balita at natutuwa ako sa sorpresa mo, Jasper. Hindi marahil ito inaasahan ni Gabriel. Sunod-sunod ang pagtawag sa akin ng mga stakeholders ng Montessori Corporation. Magandang balita ito para sa atin. Akala siguro ni Gabriel, matatakasan ng outreach programs niya ang sarili niyang baho. Uncle Martin, negosyo ni Gabriel ang apektado ngunit pangalan pa rin ito ang Guerrero ang naririnig ko sa balita. Tumawa si Uncle Martin sa kabilang linya. Tuso si Gabriel. Hindi siya gumagamit ng sarili niyang pangalan sa likod ng mga negosyo niya. Alam mo yan, dahil dati ka nagtrabaho sa kanya, Jasper. Bantayan mong lahat ng mga kinikilos na Gabriel. Kung magagawa mong dumikit muli sa kanya, gawin mo. Hindi niya pwedeng malaman na ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Kundi, masisira lahat ng mga plano natin. Ikaw lang ang nakikita kong mamumuno ng Falcon balang araw. Kaya dapat na ngayon pa lang ay kumilos ka na. Gagawin ko, Uncle. Tinapos dito ang pag-uusap namin dalawa. Hindi ko pwede sabihin dito na hawak ko ang black book. Kailangan ko pa rin makasigurado na sa akin mapupunta ang paghihirap ko sa Falcon. Alam ko naman na ginagamit lang ako ni Uncle Martin para sa sarili niyang interes. Hindi ako papayag na maging tauhan na lamang ng isang tao. Mabilis akong tumayo at sinuot ang t-shirt na inalis ko kanina. Nagtungo ako sa bahay ko para kunin ang kopya ng black book, ngunit sa may gate pa lang, hinarang na ako ng mga tauhan ni Gabriel. Nakabukas din ang mga ilaw sa loob ng bahay ko. Si Gabriel, nandoon siya sa loob at siguradong kanina pa niya ako hinihintay. Seryoso ang mukha ng mga tauhan ni Gabriel na nakaharap ko. Mukhang hindi ito maganda dahil mag-isa lamang ako ngayon. Pumasok ako sa loob ng bahay ko at naiwan ang motor ko sa labas. Nakita ko si Gabriel na nakaupo sa sofa at nakataas ang dalawang paa sa lamisita. Hawak nito ang baril at nalilisik ang mga mata na nakatingin sa akin. Kanina pa kita hinihintay, Brandon. Masyado ka na late umuwi. Tumingin ito sa wristwatch na suot. Madaling araw na pala. Hindi mo ba ako aalokin ng beer o brandy? Nakangiting tanong nito sa akin. Anong ginagawa mo dito? Obvious ba? Naghihintay sa'yo. Sunuksok nito ang baril sa suot na leather jacket. Nakalimutan ko kasing itanong sa'yo kung bakit bigla mo nalang tinalikuran mga trabaho mo nang wala kang sinasabi sa akin. At hindi ko rin nagustuhan na ipinasa mo kay Venom ang tungkol sa kasa nang hindi nagagawa mga sinabi ko. Gabriel, gusto ko ng tahimik na buhay kaya ako umalis sa Gusto ko sana yung paniwalaan. Pero nag-iwan ka na isang bagay kung bakit hindi ko naintindihan, Brandon. Gusto ko itanong sa'yo, bakit mo pinabayaan ang pinagagawa ko sa'yo noon? Umalis ka ba sa Traya dahil lang gusto mo? O dahil alam mo ang mangyayari sa mga negosyo ko? Iniisip mo siguro na kapag nalugi lahat ng business ko, wala ka nang mapapala sa akin. Tama ba ako? Hindi ka agad ako nakapagsalita. Galit na galit sa akin sa Gabriel at kailangan ko maging kalmado. Hindi ko pa dapat sabihin sa kanya ang totoong dahilan. Patawarin mo ako, boss. Hindi ko alam na papalpak ako. Hindi ako pumanig sa kahit na kaninong tao. Gusto ko lang talaga na magbago ang buhay at talikuran ng mga datang trabaho ko. Kailangan ko magbago para kay Monica dahil mahal ko siya. Hindi ito ang pangarap kong buhay. Sandaling, hindi ito nakapagsalita. Okay, sige. Hahayaan na kita na maging masaya. Naayos ko na lahat ng mga problema at katulad nga ng dati. Madali ko na solusyonan ang mga problema.
Siguraduhin mo lang na hindi mo ipapahamak sa Monica. Dahil sa pagmamahal mo, Brandon. Kilala mo na ako at alam mo kung anong kaya kong gawin. Hindi ko agawin sa'yo si Monica. Parehas tayo na ang tanging gusto ay magkaroon siya ng tahimik na buhay. Tumayo si Gabriel at tinalikuran ako. Sinanyasan din ito ang mga tauhan na umalis. Sorry talaga, boss. Pinilit kong magpakumbaba upang hindi niya ako pagdudahan. Alam kong kaibigan pa rin ang turing niya sa akin dahil nagpapanggap siyang mabuting tao. Magpahinga ka na, Brandon. Hindi na kita kailangan at wala na rin akong dapat ipag-utos sa iyo. Hindi pa ito ang huling beses na magkikita tayong dalawa. Hanggat hindi ko nasisigurado na ligtas si Monica, hindi mo ako mapipigilan na protektahan siya. Hindi na ako sumagot sa sinabi ni Gabriel. Alam ko naman na mahal nito si Monica at gagawin ko ang lahat para makalimutan siya nito. Kailangan kong paibigin si Monica at kapag nagawa ko iyon, madali ko na siyang mapapasunod sa gusto ko. Lalo na ngayon na alam ko na kung nasaan ang mga magulang ni Monica. Baka kailanganin ko sila kapag hindi ko nagawa ang plano ko para kay Gabriel. Alam kong walang magulang ang kayang tiisin ang mga anak nila, lalo na kapag nahihirapan. Monica's POV. Warren! Malakas ko sinipa ang gate niya at saka sumandal doon dahil nahihilo pa rin ako. Ilang beses na ako nag-doorbell pero walang sumasagot. Wala ako ibang mapupuntahan ngayon dahil kailangan ko ng matinong kausap. Sandali lang! Ganting sigaw naman ito na palapit na sa gate. Binuksan ito iyon at nang makita ko ay kaagad akong nilapitan. Ang aga-aga naman yung paglalasing mo, Gabriel. Ginawa mo bang kape ang alak sa bahay niyo? Ani Warren habang inaalalayan ako na pumasok sa loob ng bahay nito. Pinalis ko ang mga tauhan ko na makaalis ako sa bahay ni Brandon. Gusto ko mapag-isa at makapag-isip. Hinawakan ko ang magkabilang braso ni Warren at tumingin sa mga mata niya. Tama bang desisyon ko na hiya na lang si Monica, Warren? Ito ba talaga ang dapat na ginagawa ko? Binagsak niya ako sa Bermuda grass. Nandito kami sa garden at umupo na rin siya sa tabi ko. Naman ko. Hindi naman ako manghuhula at hindi ko rin naman alam ang mga desisyon mo sa buhay. Mataray, nasabi naman ito sa akin. Kaya ka ba naglalasing dahil may problema ka sa kaibigan ko na hindi mo kayang solusyonan? At kaya ka nandito dahil iniisip mo na kaya kitang tulungan sa problema mo? Tumingala ako sa langit. Wala akong makitang bituin. Pati ba naman ang mga bituin ay ayaw magpakita sa akin? Mahal ko si Monica, Warren. Mahal na mahal ko siya. Kaloko ka? Mahal mo naman pala, bakit mo sinasaktan? Hoy Gabriel, ako ang unang nanakit kay Monica noong umamin ako na bakla ako, no? Hindi ko naman nakalain na ikaw din magpapaiyak sa kanya sa ikalawang pagkakataon. Hindi ko alam ang full story ninyong dalawa, okay? Pero kung talagang mahal mo nga kaibigan ko, ipaglaban mo siya. Kung may humahad lang, banggain mo. Ipaglaban mo ng patayan. Matirang matibay, ganun. Ipakita mo lalaki ka. Ay naku, ewan ko sa inyong mga nagmamahal at ang arte ninyo. Hindi naman kayo bida sa isang movie para umarte ng ganyan, no? Warren! Sigaw ko sa kanya. Nandito ako dahil kailangan ko ng tao makikinig sa akin at hindi mandenermon sa akin. Bakit ka ba kasi naglasing? Lasing ka ba talaga o naglalasing-lasingan? Niyugyug pa nito ang balikat ko. Baka mamaya naman ako talagang type mo kaya ka nandito. Sorry na lang, may gwapo at macho akong papa. Gusto mo bang masuntok kita? Nainis na sabi ko sa kanya. Ano ba talagang problema mo? Bakit hindi mo nalang sabihin kay Monica na mahal mo siya? May mga kinatatakutan ka ba? O baka naman natatakot ka dahil may asawa ka na? Wait, kinasal na kayo ni Ella, hindi ba? Lahat ba ng kaibigan ni Monica kasindaldal niya? Dapat siguro kay Manong Pidong na lang ako pumunta. Sa private driver ni Monica. Hindi iyon ganun kadali dahil ayoko siyang mapahamak. Hindi ako kinasal sa kahit sinong babae, Warren. Loka, kapag hindi mo sinabi lalo siyang mapapahamak. Hindi natin alam baka may ibang nagkakagusto sa kanya o malagay siya sa kapahamakan. Kilala ko si Monica. Mas mataas pa sa Mount Everest ang pride niya. Tiningala ko si Warren. Ngayon ko lang napansin na nakasuot ito ng white na robe. Si Brandon, may tiwala ka ba sa kanya? Naniniwala ka ba na kaya niyang protektahan sa Monica? Hindi ito kagad nagsalita. Nagkibit balikat si Warren at saka tumingin sa akin. Mahirap na magtiwala sa isang tao pero ikaw sila ni Monica. At palagi ko silang nakikita na magkasama. Naging matalik sila magkaibigan dahil na rin sa'yo. Boto naman ako kay Brandon para sa kaibigan ko. Mabait, matulungin.
understanding at gwapo. Gwapo din naman ako. Mukha tuloy ako naawa sa sarili ko. Hindi ka mabait. Mainitin ang ulo mo at tuwag ka pa. Pinagpalit mo ka sa Monica kay Ella eh. Sinaktan mo pang kaibigan ko dahil lang sa babaeng iyon. Alam na alam nito ang mga nangyayari sa amin ni Monica. Masyadong open si Monica sa mga kaibigan niya na para bang walang sikreto na dapat na itago. Ganoon ba talaga ang isang kaibigan? Kailangan ba dapat na ipagkatiwala lahat ng sikreto? Hindi ko siya ipinagpalit. Nagkataon lang na pumanag ako sa alam kong tama. Akala ko mabubura ko ang mga pagkakamali ko kay Ella kung siya pipiliin ko. Mas lalo ko lang siyang sinaktan at mas lalo ko lang sinaktan ang sarili ko. Warren, hindi nawala sa Monica sa isip at puso ko simula nung araw na umalis siya ng Villa Montessori. Yan naman talaga ang mali eh. Kung kailan wala na sa atin, doon lang natin nakikita ang halaga. Doon lang natin na-realize na mahal naman talaga natin. So, ano ngayon na naiisip mong gawin? Masakit sa akin ang sinabing yun ni Warren. Ngunit tama naman siya. Kasalanan ko kung bakit nawala sa akin si Monica. Sabihin mo kay Monica na mahal mo siya, Gabriel. Masaya na siya ngayon. Hindi ko na siya kaya masaktan pa dahil sa akin. Masyadong delikado kung mamahalin pa rin niya ako, Warren. Kung malayo siya sa akin, hindi siya mapapahamak at hindi ko rin siya masasaktan. Ay, ewan ko sa'yo. Ikaw na marahil ang kilala kong duwag. Marami kang pera, koneksyon at mga tauhan. Ilayo mo siya dito. Pwede mo siyang itago sa underground kung gusto mo. Maraming mga kuwebang Pilipinas at ibang bansa. Kung talaga mahal mo siya, kaya mo siyang protektahan kahit gaano pa karami mga kalaban mo. Wala kang dapat nakatakutan, Gabriel. Isa kang mafia boss. Naintindihan mo ba ako? Nakakasar ka sa totoo lang. Lahat yata ng brain cells ko sa katawan nagiging white ang kulay ng dahil sa stress. Mabilis ako napaupo sa sinabi ni Warren. Kailangan ko ngayon ng tulong mo. Nangislap ang mga mata ko. Sure, basta para sa pagmamahal at sa kaibigan ko. Sana naman ngayon malinaw na ang lahat, Gabriel. Mahal ka naman ni Monica eh. Hindi ka niya iiyakan gabi-gabi kung hindi ka rin niya mahal. Alam ko na naghihintay lang siya ng salita na magagaling sa iyo. Hindi kahinaan sa ating mga lalaki ang paghingi ng tawad sa mga taong nasaktan natin. Salamat, Warren. Tinapi ko na malakas ang balikat niya. Ouch! Ang bigat ng kamay mo, ha? Reklamo nito sa akin. Natauhan ako sa mga sinabi ni Warren. Ano ba dapat kong katakutan kung kaya ko naman siyang protektahan? Ilalayo ko si Monica sa lugar na ito at ipagtatapat ko sa kanya ang tunay na nararamdaman ko. Sana hindi pa huli ang lahat at maunawaan niya kung bakit ko pinatigas ang puso niya sa galit. Paniniwalaan kaya niya ako? Monica's POV. Good morning, Monica. Bati ni Brandon sa akin. May isang red rose pa itong hawak na mabungaran ko sa labas ng pinto. Wow, ang aga mo ngayon ah. May lakad ka ba? At bis na bis ka? Pumasok sa loob ng bahay ko si Brandon at ibinaba nito ang hawak na bag sa may upuan. Wala kasi ako ng matagal at nandito ako para magpaalam. Ngunit bago ako umalis, gusto ko sana sabihin sa'yo na mahal kita, Monica. Nakatitig sa mga mata ko si Brandon. Para ako nahihipnotismo sa mga titig nito sa akin. Hinawakan nito ang ibabang baba ko at nagtamang aming mga mata. Makakaasa ba ako na sa pagbabalik ko? Kaya mo na ako sagutin? Brandon, sorry pero niyakap niya ako na mahigpit. Maghihintay pa rin ako sa isasagot mo sa akin. Huwag ka muna magsalita ngayon dahil ayokong umalis ng malungkot. Pumuga ako ng malalim at niyakap din ito. Mag-iingat ka. Hihintayin kita. Hinapos ni Brandon ang likod ko. Hindi ko maiwasang hindi mag-alala para sa kanya. May utos ba si Gabriel kaya ka biglang aalis, Brandon? Sabihin mo sa akin kung pinapahirapan ka ba niya? Tungkol ba ito sa company niya at sa illegal niyang mga negosyo? Hinawakan ni Brandon na magkabilang pisngi ko. Huwag mo na yung isipin, Monica. Kaya ko naman siyang harapin. Ikaw ang inaalala ko. Baka may gawin siyang masama sa iyo. Hindi na siya ang Gabriel na kilala natin. Hindi ako natatakot sa kanya, Brandon. Dahil kaya kong protektahan ng sarili ko kahit ano mangyari. And don't worry. Hindi na ako papayag ulit na gamitin niya para sa mga plano niya sa ibang business groups. Ngumiti sa akin si Brandon at muli ako niyakap. Tama yan, Monica. Hindi na tayo mapapaikot ni Gabriel. Nag-aalala ako para sa kanya. Nararamdaman ko na may hindi maganda mangyayari. Wala naman sanang kinalaman dito sa Gabriel dahil hindi ko na talaga siya mapapatawad pa.
Nang makaalis si Brandon ay nakita ko si Gabriel na nakatingin sa malayo. Nainis ako dito dahil alam kong may masama na naman itong binabalak. Isinara ko ang bahay ko na makaalis si Brandon. Ilang sandali ay sunod-sunod naman na pagkatok sa pinto ang narinig ko. Monica, we need to talk. Malakas na sabi ni Gabriel sa labas. Sumilip ako sa may bintana. Umalis ka na dahil ayoko makausap ka. Monica, kung hindi mo bubuksan ang pinto, sisirain ko to. Maotoridad na sabi niya at sa itsura ni Gabriel ay mukhang hindi ito nagbibiro. Wala ko nagawa kundi buksan ang pinto at papasukin ito sa loob ng bahay ko. Kumalukip-kip ako at seryosong tumingin dito. Ano importanteng sasabihin mo? Malamig kong tanong. May 10 minutes lang ako para makinig sa mga kasinungalingan mo. Galit ka pa rin ba sa akin? Pinanlakahan ko siya ng mga mata. Ang lakas din ng pandama mo, Gabriel. Oo, galit pa rin ako sa'yo. Monica, kailangan mong iwasan Sino? Sa Brandon? Gusto mo ba sabihin sa akin na iwasan ko ang mga kaibigan ko at mga taong importante sa akin para lang sa sarili mong interes? Alam ko na may masama kang binabala kay Brandon, kaya siya umalis. Gusto niya ng tahimik na buhay, Gabriel. Kaibigan mo siya, hindi ba? Wala ka ba talagang pakaalam sa ibang tao? Hindi maipinta ang mukha ni Gabriel sa sinabi ko. Alam kong hindi nito nagugustuhan ang pagsumbat ko sa kanya. Hindi mo kasi ako naiintindihan, Monica. Kung nandito ka lang para balaan ako sa dapat kong gawin, gusto ko sabihin sa iyo na kaya ko sarili ko. Salamat na lang sa concern mo at sa... Monica, mahal kita. Sandali ako natigilan sa sinabi nitong ngunit napangiti ako. Ginagamit na naman niya mga salitang iyon dahil alam niyang maniniwala ako sa kanya. Nilapitan ko sa Gabriel at tinaplos sa mukha niya. Inilapit ko ang mukha sa kanya at saka bumulong dito. At gusto mong paniwalaan kita? Sorry. Hindi ko kayang mahalin ng isang katulad mong manggagamit at sinungaling. Inalayo ko sarili ko kay Gabriel at nagtungo sa may pintuan. Kung wala ka na sasabihin sa akin, umalis ka na. Busy ako ngayong araw at marami akong dapat na unahin. Si Ella na lang sabihan mo niyan para gumaling siya kaagad. Alam kong mahal mo rin ako, Monica. Hindi ako pwede magkamali sa nararamdaman ko. May mga bagay akong dapat ipaintindi sa'yo at gusto kong pakinggan mo ako. Ayoko! Hindi ako makikinig sa mga kasinungalingan mo sa akin. Umalis ka na at huwag ka na magpapakita ulit sa akin. Dumilim ang anyo ni Gabriel at bagsak balikat na umalis ng bahay ko. Sinara ko ang pinto na pilit na nilalabanan ng sakit na nararamdaman ko. Huminga ako ng malalim at tiniya ang umagos sa mga luha sa mga mata ko. Hindi ko kayang maniwala na mahal niya ako. Sinabi din niya iyon noon sa akin dahil kailangan niya ako para sa mga plano niya. Ayoko nang gamitin lang ako ni Gabriel dahil sobra na akong nadudurog dahil sa pagmamahal ko sa kanya. Ngunit hanggang kailan ko lalabanan ang nararamdaman kong pagmamahal para sa kanya? Makakaya ko ba talagang panindigan ang mga sinabi ko kanina? Natatakot ako na magtiwala ulit dahil baka isa lamang itong patibong. Paano kung may binabalak na naman siya laban sa pamilya ko? Ayoko mapahamak ang mga magulang ko at maranasan nila ulit ang hirap na pinagdaanan namin noon. Good morning, Monica. Pagbati sa akin ni JC na makasalubong ko siya sa company. Naglalakad ako sa lobby mag-isa dahil may kausap sa cellphone si Warren. Tinignan niya ako mula ulo hanggang paa. Ano na naman kayong problema sa akin ng babaeng ito? May masama ba sa black jeans, crop top blouse at Converse shoes? Samantalang ito naka-fitted dress at high heels. Humalukip-kip ako sa harapan ni JC. Tinignan ko rin siya mula ulo hanggang paa. May maganda ba sa umaga? Tinasan ko siya ng kilay. Akala naman ng babaeng ito close kaming dalawa. Of course, every day is beautiful, Monica. For example, malamig ang gabi. Mabuti na lang may nagpainit sa gabi ko. Ikaw ba, Monica? Bruha talaga. Gusto ba nito ikwento sa akin ang sex life niya? Ano naman pakialam ko sa malamig niyang gabi? Mainit lahat ng gabi. Umaga, tanghali at merienda para sa akin, JC. Kaya kung gusto mong malaman kung gaano kainit ang everyday ko, pwede ko ipakita sa'yo. Masungit na sagot ko. For example, dagdag ko pa rito. Malakas akong tinawanan ni JC. Ikaw naman, hindi ka mabiro. Hinahanap ka sa akin ni Gabriel kahapon. Word siya sa'yo. Yun lang naman ang gusto ko sabihin. Maldita talaga. Bakit naman ako hanapin ni Gabriel kay JC? Hindi naman kami close na dalawa. Bumuga ako ng malalim at inihatid ng tingin si JC na papalayo. Nakita ko sinalubong ito ni Alex at ni Yakap. Mukhang may something silang dalawa.
Nagtatakang nilapitan ako ni Warren dahil nakatingin pa rin ako kay JC na kausap sa Alex. Anong sinabi niya sa'yo at mukhang galit na galit ka? O si isa nito sa akin? Binati lang niya ako pero kumulo bigla ang dugo ko. Anyway, bakit ba? Hindi na ba tutuloy yung pagiging model ko sa bagong brand na ilalabas ng Via? Well, dahil nakuha ni Jason project at nakausap ko si Jethro. Ang gusto nila, layering looks at hindi ko naman kaya ipagawa yun sa'yo. Monica, importante pa rin sa akin ang pagiging innocent looks mo. So, nagdesisyon na ako na tumanggi sa offer nila at ihanap ka ng perfect products na para sa'yo. Paliwanag naman ni Warren. Salamat. Paano na ngayon yan? Ano na mangyayari sa modeling career ko? Alam mo, may offer sa akin ang isang clothing company sa New York. Bakit hindi natin subukan na maging member ng team nila? At i-accept ang offer? Panoy din naman na may-ari ng company na iyon. Mas maganda ba ang offer nila kaysa sa Via? May tanong ko sa kanya. Tumingin pa ako sa paligid baka kasi may makarinig. Yup, maganda ang terms and conditions nila. Pati na rin sa salary. And take note, hindi nila pinababayaan ang mga employee nila at talents sa YXL Clothing Company. Mukhang sigurado si Warren sa bawat detalye na sinasabi nito sa akin. Maganda na rin iyan na nag-explore tayo, Warren. Mali mo next year, nasa New York na tayong dalawa. Why not, di ba? Paano ng business niyo kung alis ka? Nandoon naman si Owen at nakamonitor naman si Daddy. Alam ko na hindi niya iyon pababayaan. Warren, gusto ko lang naman talaga tumayo sa sarili ko mga paa. Hindi ko nga ginagamit ang pera ko sa bank na ibinigay sa akin ng mga magulang ko. Gusto ko bawat sentimo na kinikita ko, yun ang gagamitin ko. Hindi ka pa rin talaga nagbabago, Monica. Kung wala naman na tayong business dito, baka pwede na tayo umalis. Tumaan tayo sa bagong pwesto ni Sash para manggulo. Sige, mauna ka na sa labas. May bibigay lang ako sandali kay Alex. Si Alex? Kasama niya si JC ah. Bakit naman kailangan na makausap ni Warren sa Alex? Hindi ko lang siguro napansin na nagpunta ng office nito si Alex. Naglakad na akong palabas ng building patungo sa parking lot. Habang naglalakad ako yuminto isang silver na high A sa tapat ko. Sasakyan ni Warren na tsakong minamaneho ng driver nito. Pinuksan ko ang slide door ng sasakyan at pumasok na sa loob. Sumandal ako sa upuan para makapag-relax habang hinihintay ko si Warren. Sunod ko ang blindfold ko para makaidlip sandali dahil sa La Union pa kami pupunta. Naramdaman ko na bumukas muli ang pinto at marahan na isinara iyon. Umandar ang sakyan at umupo sa tabi ko si Warren. Ngunit ganoon na lamang ang pagtatakaw ko dahil ibang pabango na amoy ko. Ang wood scent na pabango ni Gabriel. Tinas ko ang blindfold ko at nilingon na lalaki na sa tabi ko. Nagkamali ka yata ng sinakyan, Monica? Nakangising tanong niya sa akin. Hindi no, sasakyan to ni Warren. Alam na alam ko yun. Kinapa ko ang cellphone ko sa bag ko at nang mahawakan ko iyon, ay inagaw naman sa akin ni Gabriel. Ini-off niya ito at inihagis iyon sa backseat. Sa lakas ng pagkakabagsak ng cellphone ko, sa tingin ko ay nabasag iyon. Ano na naman ba kailangan mo sa akin ha? Kidnapping to! Sisigaw ako. Pananakot ko sa kanya. Kahit na sumigaw ka pa, wala namang makakatulong sa'yo. Ang dapat mong gawin ay kumain. Here, may binila akong merienda sa isang fast food. Alam ko na kailangan mo lang na kumain para mawalang inis mo sa akin. Gabriel, sobra na to. Hindi na ako natutuwa. Parang hindi ako pinapakinggan ni Gabriel dahil patuloy ito sa paglalabas ng mga pagkain na binili nito. Iniabot pa niya sa akin ang isang hamburger na binili nito. Take it. Ayoko nga. Baka may hinalo kang pampatulog dyan or what? Gabriel, please. Ibaba mo ako dito. Kung gusto mong tanggapin ko, sorry mo. Okay, pinapatawad na kita. Hindi ako kumbinsido na pinapatawad mo nga ako. Anyway, sasakyan ko talaga ito at nagkataon siguro na ganito ang sasakyan ni Warren. And also, hindi rin kita pinilit sumakay ka dito. Hindi ito kidnapping, kundi kusa kang sumama sa akin. Masama akong tinignan sa Gabriel. Okay, fine. Ano ba talagang kailangan mo sa akin? Makikinig na ako. Bibigyan kita ng isang oras para sabihin lahat ng gusto. Sinubuan niya ako ng isang fries. Eat. Sa ginawa ni Gabriel, pinamulahan ako ng muka. Ikaw ang kainin ko eh. Naasar na sabi ko sa kanya. I'm waiting. Hinampas ko siya ng bag ko. Bastos! Hinawakan nito ang braso ko at tumingin sa aking mga labi. When was the last time I kissed you? Wala akong matandaan. Nilayo ko sarili sa kanya.
Saan mo ba ako dadalhin? Sa lugar na hindi masusundan ni Brandon o kahit na sinong tao. Sa lugar na tayong dalawa lang. Sa dulo nitong mundo. Pinanlakihan ako ng mga mata sa sinabi ni Gabriel. Iniiwas ko na lamang ang tingin sa kanya para makaisip ng paraan at matakasan ito. Aray, sakit ng tiyan ko. Kunwari at namilipit ako sa sakit na nararamdaman ko para lang maihinto ang sakyan. Ha? Ano masakit? Nag-aalalang tanong sa akin ni Gabriel. Ipahinto mo sa sakyan. Kailangan ko magbanyo. Humanap tayo ng malapit na restroom, Pao. Utos dito sa driver. Sumunod naman ang driver at inihinto ang sakyan sa may gasoline station. May restroom doon na itinuro si Gabriel. Hanggang sa loob ba ng CR sasamahan mo ako? Nairitang tanong ko dito. Sumandal ito sa sakyan at tumingin sa akin. Naninigurado lang na baka tatakas ka. Oo nga pala, sa akin ang gasoline station na ito at tauhin ko ang lahat ng mga nandito. May CCTV din ang bawat exit at entrance. Tiningala ko ang pangalan ng gasoline station at nakita ko ang pangalan niya. Akala ko ba kailangan mo magbanyo? Masama ko siyang tinignan at pumasok na nga ako sa loob ng comfort room. In fairness, ang bango at malinis ang comfort room ng gasoline station na ito. Ano bang gagawin ko ngayon? Wala akong takas kay Gabriel. Maliban na lang kung tumakbo akong palayo. Gusto ko sabunutan ang sarili ko. Naisa na naman niya ako. Ano na naman kayang kailangan niya sa akin? Miss, okay ka lang ba? Tanong sa akin isang babae na kalalabas lang sa isang pinto ng banyo. Pwede ko bang sabihin sa kanya na kinidnap ako? Paano kung hindi siya maniwala at tawanan lang ako? Kilala ko si Gabriel. Magaling siya magpaikot ng tao. Yes, masama lang ang pakiramdam ko. May dala ka bang cellphone? Pwede ba ako makitawag? Nawala ang ngiti sa mga labi nito. Meron kaso wala akong load eh. Ay, ano na ngayon ang gagawin ko?